Matagumpay na araw po sa ating lahat na nanonood at kasama natin ngayon sa Itulay Online and TV Tutorial for Mathematics 8. Ako po si Tutor Joshua. Ako naman po si Tutor Queenie. Masaya kami sa pag-level up para maitulay ang pag-aaral ng math sa iba't ibang klase ng blended learning environment. Kaya tara po, kasama ng ICTS ETU, pati ang mga sumulat at bumuo ng mga modules na pinagbasihan natin ng mga lessons ngayon, ay kaisa sa pagsulong ng edukalidad. Kaya kung may kailangan po tayong i-review, i-reskill o i-enrich, available po ang mga modules na ito sa DepEd Commons at ang ating sessions sa ETU Facebook page at YouTube para sa Itulay. Tayo po ay nasa second week ng second quarter kung saan matututunan po natin ang system of linear inequalities into variables. So we need to review yung skill na kailangan natin para mabuo yung isang system. And here we have a statement, the sum of a number and twice another number is greater than 4. So Tutor Queenie, pag nakakita tayo ng ganitong statement, ano ba yung una nating maiisip na gagawin? Since in this statement, we have a number and another number, it means that we have to consider two unknown numbers. So, kailangan natin mag-represent ng dalawang numbers na to. Maybe we can use the variables x for the first number and y for the second number. So, maybe you can utilize that, Tutor Joshua, to translate. Ayan. So, mayroon kasi tayong sum of a number. And dahil di natin alam kung ano yung number na yon, we could represent that using x. Then, dahil nga sum, we use addition or plus sign. Then, twice another number that we could represent using y, that will mean 2y. And syempre, yung nahuling part ng ating statement is greater than 4, will be using the inequality symbol greater than. So actually, ito ay isa ng example ng ating linear inequality into variables. And we also learned from the previous lesson how to check if an ordered pair is a solution to a linear inequality. So maybe we can try, is 0, 0 a solution to the linear inequality x plus 2y is greater than 4? So Tutor Joshua, paano natin i-check ulit if this is a solution? Okay, so malalaman natin if it satisfies the inequality. When we say satisfy, kapag pinlog in natin or substitute the coordinates xy to the inequality, yung dulong part ng ating solution will yield a true mathematical statement. So yung ating x and y, fortunately, parehong 0 yung ating coordinates. So when we substitute, we will just have 0 plus 2 times 0 is greater than 4. So hindi pa tayo tapos dito kasi nga we will check if the left-hand side is really greater than the right-hand side. So we could say that simplifying the left-hand side, we will have 0 is greater than 4. And Tutor Queenie, ano kayang masasabi natin dito sa statement na ito? 0 is greater than 4 is a false statement. Therefore, since the 0, 0 doesn't satisfy our linear inequality, we conclude now that 0, 0 is not a solution to this linear inequality. Yan. Okay. So actually, bukod dyan, pwede din natin ipakita yung solutions through graph. Right, Tutor Joshua? Yun. Kasi hindi lang naman nag-iisa yung solution or yung magiging possible answer when we substitute any value to the inequality. Kailangan talaga natin i-check. And the best thing to do to check is again by graphing. Okay? So alalahanin natin yung mga lessons natin and concepts na pwedeng i-apply when graphing the linear inequality. And the first thing to do is find the equation that is associated to the inequality. So paano natin gagawin yung Tutor Queenie? We just have to do is yung x plus 2y is greater than 4, palitan lang natin ng equal sign yung inequality sign. So we now have the associated linear equation to it. So we have x plus 2y is equal to 4. So yun na yung pwede natin gamitin as boundary of the half planes that we need. Okay? So
to graph that, we can use different ways. Marami tayong techniques how to graph that, right? Pero siguro ang gamitin natin ngayon yung intercepts. So let's try to get the x-intercept by giving y is equal to 0. So that will have an x is equal to 4. And then the y-intercept, wherein we take x is equal to 0. Therefore, we will have y is equal to 2. Ayan. So using those intercept, we just plot and then draw the line. So we now have a boundary for the half planes. Ayan. So ma-identify na natin yung half planes. Kaya lang, Tutor Joshua, yung line na nakalagay dyan ay dotted lines or broken lines. Bakit ganyan ang ginamit natin na line for our boundary line? Okay. So may condition tayo when drawing the boundary line given the symbol used in the inequality. Kapag ang ating inequality is greater than or less than, we will draw a dashed or dotted line because the points on the line are not part of the solution. Kapag nag-substitute tayo ng intercepts or yung coordinate ng intercepts natin dun sa inequality, magkakaroon tayo ng false statement. Kaya hindi kasama yung mga points na nandoon. Alright. Okay. And then, we also identified kanina na yung 0, 0 is not a solution. Okay, so ano naman ang magiging gamit natin dito sa nakuha nating information kanina, Tutor Joshua? Okay, so ang ating solution kasi sa linear inequality is the half plane containing all points in the solution. Dahil alam na natin na 0, 0 is not a solution, dalawang side lang naman ng half planes yan. So kukunin natin half plane yung hindi kasama si 0, 0. And that would be the half plane na nasa parang upper side ng ating boundary line. So we now have a representation of the solution to this linear inequality. So hindi natin kailangan ilista isa-isa kasi sobrang dami niyan. So representation na lang through shading that half plane. Ayan. So baon-baon natin yung kaalaman na yan for our objectives for today. Okay, so ano-ano ba yung mga malalaman natin for today, Tutor Joshua? So alam na natin yung nag-iisang linear inequality. Ngayon, ilalagay natin siya sa isang system. Nakuha na natin yung terminology na yan nung first quarter tayo. Babalikan lang natin. At medyo may konting idadagdag at konting aalalahanin nga. And then also, syempre, ang objective talaga ng math is to apply the knowledge in a real-life situation. In this case, solve problems involving systems of linear inequalities in two variables. Ayan, so simulan na agad natin with a problem solving para meron agad tayong situation. Right? So let's analyze this. So there is a total of at least 35 nurses and doctors in a certain hospital. The number of doctors is less than half of the nurses. Give one possible pair of values describing the number of nurses and doctors in the hospital. Ayun. So anong nangyayari dito sa ating situation dito, Tutor Joshua? Okay, so ang sinasabi po dito ay una, meron tayong nurses and doctors. Pero hindi natin alam kung ilan yung nurses at ilan yung doctors separately. Ang alam lang natin is kapag pinag-add natin yung total nila, the minimum, kasi sabi at least, is 35. And then, yung number of doctors, alam din natin na less than half siya nung nurses. Pero we cannot just solve or manghula lang basta ng numbers. No? We need to represent our unknown values. And in this case, let us say na yung ating variable x will represent the number of nurses and y be the number of doctors. Ayan. So that will guide us, no, kung paano natin ita-translate itong mga conditions na binigay sa ating situations. So simulan natin, isa-isa lang muna kung ano-ano yung mga conditions. So yung unang-unang condition is that there is a total of at least 35 nurses and doctors in a certain hospital. Okay? So dahil mayroon dong keyword na total and at least 35 nurses, therefore, since hindi naman natin alam kung ilan yung nurse, ilan yung doctors, pero sabi natin that is x and y. So we have x plus y is greater than or equal to 35. Ayan. So meron na tayo unang inequality natin. Kaya lang meron pang second na condition. Tutor Joshua, pwedeng i-translate mo naman yung second condition na yan.
Ayan. So tatandaan talaga natin yung representation. Kasi dito sa statement na to, sa second sentence, yung number of doctors ang nauna. Kaya ang ginamit natin doon is y. So we could say that the left-hand side of this equation or inequality will have y. Tapos sa right side, yung may kita natin on the latter part of the sentence. So the number of doctors, which is y, is less than half. So magkakaroon tayo ng y is less than 1/2 of x, which is the number of nurses. So meron tayong dalawang linear inequality in two variables, Tutor Queenie. And this is actually an example already of a system. Okay, ano nga ba yung system, Tutor Queenie? Okay. So let us define that a system of linear inequality in two variables is a set of two or more linear inequalities. And the solution to this system is the set of all ordered pairs xy that satisfy every inequality in the system. So, totoo nga, no? Kasi since we have two inequalities kanina, so that is actually a system of linear inequality in two variables. Alright? Ayan. Tsaka yung mga ganong situation, no? Okay? May mga conditions, kaya ang nangyayari, nakakabuo tayo ng more than one inequality. Kaya, it's really a good example of a system of linear inequality in two variables. Ayan. So, Tutor Joshua, ano nang i-check natin? Okay, so kanina, pinapahanap tayo ng possible pair of values or possible pair of numbers ng ating nurses and ng ating doctors. And that is how we will check if it's a solution of the system or not. So naalala nyo, nung ating first quarter, dito rin tayo mag-check. Try natin yung unang inequality. Kasi, isa-isa lang para madali. Okay, so we have x plus y is greater than or equal to 35. Sorry. And then we have 40 nurses and 10 doctors. Therefore, we have 40 plus 10 is greater than or equal to 35. Ayan. And we can solve that. 40 plus 10, 50 is greater than or equal to 35. Okay? Pero anong conclusion natin dito, Tutor Joshua? Ayan. Dahil alam natin na yung 50 is really greater than or equal to 35, meron tayong true statement dito. Kaya lang sabi kanina, no, when we have to check kung solution ba ang ordered pair or hindi, kailangan it satisfies all inequalities in the system. So kailangan natin siyang i-check for the second inequality. Okay? So guided tayo ng ating colors used in this inequalities, no? So isa-substitute na lang natin. 10 doctors, that would be y, and then 40 nurses, that would be for x. So we will have 10 is less than 1/2 of 40 or 1/2 times 40. And alam na alam ninyo na ang kalahati ng 40 is 20. So we will have 10 is less than 20. And Tutor Queenie, meron na ulit tayong true mathematical statement. Ano nang masasabi natin dun sa number of nurses and doctors? Okay. So, sabi natin kanina, dapat masatisfy all the inequalities involved in the system. Since dalawa lang naman yung inequalities natin and both are true, therefore we can conclude na the hospital could have 40 nurses and 10 doctors. Ayun. So, meron na tayong isa na possible value sa sobrang dami ng solutions na pwede. At kayo rin, in your own homes, in your own notes, pwede kayong mag-check using the inequalities na nakapresent sa inyong screen. Tapos check nyo, gawa kayo ng isang pares lang ng ordered pair, no? At again, try it on your own. Marami kayong madidiscover. Pwede bang itry natin as an activity ordered pair na 2015? So, is 2015 a solution to the system? So, how do we check this? So, parang kanina lang, no? We will have to substitute x and y using the coordinates of the ordered pair. So, tandaan lang natin, xy palagi yan at hindi yan magbabago sa ating Cartesian plane. The x value is 20 and the y value is 15. And when we add, 20 plus 15 is 35. Kailan, Tutor Queenie, true kaya ito or false? Ang inequality na ginamit is
greater than or equal to. Therefore, we say that 35 is greater than or equal to 35, and that is a true statement because of the or equal to dun sa ating inequality. Ayun. Mayroon pang pahabol na kondisyon dun sa ating inequality symbol. And if we substitute 2015 to x and y respectively, pansinin nyo po mag-ingat palagi pag nagkabaliktad yan, kakamali tayo ng solution. So, ayan. So, y will be 15 is less than 1/2 of x, which is 20. And alam nyo na yan, kalahati ng 20 is 10. And we have 15 is less than 10. Parang may mali rito, Tutor Queenie. 15 is less than 10. That is actually a false statement. We know that 15 is greater than 10. Ayan. So, meron tayong true statement sa unang inequality, kaya lang false statement yung naging result doon sa second inequality. Therefore, we conclude that the ordered pair 2015 is not a solution to this system of inequality. Ayun, kasi kailangan talaga sabay silang true. Pag may isang false dyan, automatic false na or not a solution yung ating ordered pair. So we could try it. Pwede nating unahin yung second inequality kung nararamdaman nyo na yun yung mag-fail or magkakaroon tayo ng false statement. Ayan. So, marunong na tayo mag-check kung ordered pair ba ay solution or not sa system of linear inequality. So, maybe we can have an activity on a problem solving na may question na talaga, not just asking for an ordered pair, pero may specific na siyang tinatanong. So, we have here, there is a total of at least 35 nurses and doctors in a certain hospital. The number of doctors is less than half of the nurses. Can the hospital have 5 doctors and 30 nurses? So, meron na siyang specific na tinatanong. So, again, ito lang din yung mga situation natin kanina, no? We still have the unknown number of nurses and unknown number of doctors. So, we let X be the number of nurses and Y be the number of doctors. So, ano ang pinaka-question ng ating situation dito, Tutor Joshua? Tinatanong kung pwede yung 5 doktor tsaka 30 nurse. Kaya lang papansinin ninyo, no, sa ating representation, inuna natin yung X as nurses. So when we write that in an ordered pair or using an unordered pair, uunahin pa rin natin yung number of nurses. In this case, 30 and then 5. So, mathematically, or the concept will be, is 35 a solution to the system? Okay? Kung napansin nga ninyo, no, same yung problem natin kanina, same yung situation natin kanina, but the problem here is, i-check na natin yung ordered pair. In this case, the numbers na binigay. So, check natin with the same representations ng ating system. So, we still have x plus y is greater than or equal to 35 and y is less than 1/2 x. So, we have to check, is 35 a solution to the system? So, check natin, x plus y is greater than or equal to 35. So, we have 30 plus 5. And we know that 30 plus 5 is 35. And based doon sa observation natin kanina, 35 is greater than or equal to 35. So, this is a true statement. Kaya lang, again, since this is a system, we still have to check with the other inequality involved. So, Tutor Joshua, pa-check naman nung pangalawa nating inequality. Okay, so tatandaan nyo lang mga students, na kahit na mag-iba na yung system natin, pareho lang yung process na ating gagawin. Solve it in the first inequality, then solve it for the second inequality para lalo tayong sigurado. In this case, y is 5 and then x is 30. At kalahati ng 30 is 15. And definitely, 5 is less than 15. Therefore, the ordered pair 35 is a solution. Pero ano kayang meaning nitong solution na to, or yung final answer natin dito sa ating screen, dun sa problem na binigay earlier? So, ang tanong lang naman kanina is,
can the hospital have 5 doctors and 13 nurses? So we already checked that the ordered pair 35 is a solution. Therefore, we say that yes, the hospital can have that numbers of doctors and nurses. Ayan. So pag dating natin talaga no sa exams or sa pag mayroong multiple choices, by the process of elimination, ganoon lang talaga yung gagawin natin. We just substitute, double check, triple check natin para lalo tayo mas maging sigurado. Ayan. Okay. So, pwede natin actually i-represent itong mga solutions na to. Pero ano nga ulit ang solution ng isang system of linear inequality? Okay, so bago natin kunin yung solution ng isang system, recall natin ulit. Ang solution ng isang linear inequality in two variables can be presented in a graph as points on a half plane bounded by a solid or dashed line associated to the inequality. At yung ating lines, nakadepende yun sa inequality symbol. Dash siya kapag meron tayong less than or greater than na ginamit. At solid or diretso, walang putol, lahat ng points kasama. Kasi nga, it's less than or equal to or greater than or equal to. Ayan. So, try natin i-represent ang solution ng mga inequalities na to. So, let's have the y is greater than or equal to 2x minus 4 and y is less than negative 1 half x plus 1. So, isa-isahin lang ulit natin. Okay? I-graph muna natin yung una. Tutor Joshua, paano natin i-graph yan? Ayan, medyo challenging siya kasi dalawa na yung concerned natin na inequality. So, tama si Tutor Queen, no? Isa-isahin and syempre alalahanin or alam ko meron tayo sa notes natin yan kung paano ba mag-graph ng isang line. Kasi nga, kailangan natin malaman kung ano yung boundary. In this case, kung napansin ninyo, kung papalitan natin yung inequality symbol ng equal sign, y equals 2x minus 4 na siya. And mukha na siyang naka-slope-intercept form. So we could say that the line that bounds the half plane will have a slope of positive 2. Yung m natin, yung coefficient ng x. And the y-intercept is the constant, negative 4. Ayun. So using the slope and the y-intercept, we could draw the line. It from the left, it rises to the right. Ayan na yung ating boundary line. Pero Tutor Queenie, ano bang gagawin natin para makita lahat ng solution ng ating inequality? Hindi naman natin kailangan i-check lahat, pero kukuha tayo ng isang test point. So, ang pinakamagandang gagamitan natin na test point dito ay 0, 0. Okay? I-check natin, is 0, 0 a solution? And based on our inequality, pag sinubstitute natin yan, 0 is greater than or equal to 2x minus 4, that will be 0 is greater than or equal to negative 4, which is a true statement. So, ibig sabihin yan, yung 0, 0, okay, ay included sa ating solution. And it represents that yung half plane na nagko-contain ng 0, 0 contains all the solutions to this inequality. This particular inequality pala. Ayan. So, isi-shade na lang natin, no? So, for the second inequality naman, same process. Napansin na natin na naka-halos slope-intercept form yung ating inequality. So, yung line associated sa kanya, ganoon na rin yung magiging characteristic. So, ang ating slope will be the coefficient of x. So, that is negative 1 half. And kung ang sagot nyo sa ating y-intercept is positive 1, and you are correct. Kasi yun nga yung magiging values natin. And this would be that boundary line. Bakit nga pala ulit dash yung na-draw natin na line, Tutor Queenie? Kasi yung inequality symbol na ginamit doon ay less than. So, wala yung guhit that will indicate na less than or equal to. Ibig sabihin, the points on that line is not included to the solution of this inequality. And then check natin if 0, 0 is a solution. Kasi mas madali na siya makita
in this inequality. And when substituting, we will notice that 0 is less than a true statement. Meaning, si 0, 0, nandun siya sa unang inequality and nandun din siya sa second inequality natin. Meaning, meron tayong napansin na mag-overlap ng regions, Tutor Queenie. So ano kayang effect nun sa ating system? Okay. So, meron tayong nakulayan for the first inequality, may nakulayan din tayo for the second inequality, and makikita natin na may overlapping. Since sabi natin kanina, the solution should satisfy all the inequalities involved. Ibig sabihin, ang kukunin lang natin yung overlapping parts ng ating graph. Ayan. So, yan na yung malinis na graph ng ating solutions. So, ano nga ba ang definition ng graph of a system, Tutor Joshua? Ayun. So, tandaan lang natin talaga ang hindi na masasama, yung hindi nag-overlap kasi dapat parehas nandun yung solution. And when we say parehas, nandun yung intersection. So, the proper definition ng ating graph or description ng ating system of linear inequalities in two variables is represented by the intersection of the half plane or graphs of each linear inequality. At again, yung magmamatter pa din yung lines at boundary lines natin using the dashed and the solid illustrations. Kaya importante na ma-bound natin or ma-limit natin yung mga points sa ating solution. Ayan. So, pwede na tayo mag-check ng iba pang solutions. Basta kunin lang natin yung intersection. Yun na yung magiging solution para sa buong system. Right? Sige. Can we try another system? So, we have here 3x plus 2y is greater than 4 and 6x plus 4y is less than or equal to negative 12. Okay? So, check muna natin yung una. Okay? I-graph muna natin yung una. Sige po, Tutor Joshua. Ayan. So, kanina halos slope-intercept form yung itsura ng line kapag ginawa natin siyang linear equation. Ngayon, kapag pinalitan natin yung greater than ng equal sign, naka-standard form na siya. And there are many ways to check for the slope and the intercepts ng ating linear equation kapag ganito yung format niya. In this case, tiwalang-tiwala ako sa inyo, mga viewers natin, na alam nyo na yung slope na makukuha is negative 3/2. May gagawin lang tayong manipulation dun sa coefficients ng ating x and y, and we will take the negative of that. Okay? And then the y-intercept by substituting 0 to x. Okay? So meron tayong matitira na 2y equals 4, and dividing both sides by 2, we will have y equals, or b equals positive 2. Kasi nga y-intercept na natin siya. So ito yung line na magre-represent, and that is dashed because of the symbol greater than. Ayan. And then, so meron na tayong boundary line. Check na natin kung anong half plane ang isi-shade natin to represent the solution to this. So let's use the 0, 0 again as our test point. And if we check that, we will have 3 times 0 plus 2 times 0 is greater than 4. That will be 0 is greater than 4, which is a false statement. Okay? Therefore, we have to shade the half plane na hindi kasama yung 0, 0. Ayan. Kaya lang, Tutor Joshua, baka mapansin nila, ba't palaging 0, 0 yung ginagamit natin? Okay? Kasi no yung 0, 0, magandang format kasi tayo ng ating inequality. It seems like it's written in standard form. And yung line natin, hindi siya tumama dun sa origin. Hindi siya tumama sa 0, 0. So that's the best point that we could use in this situation. Ayan. Kaya lang, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magandang gamitin yung 0, 0. Especially if this 0, 0 passes, the line passes through this 0, 0. Right? So, pag nag-pass through that 0, 0 yung boundary line natin, hindi natin malalaman kung anong half plane yung isi-shade. So, pag ganun yung nangyari, then we have to choose another test point. Ayan. So, dahil na-shade natin yung una,
Okay? Doon na tayo sa pangalawa. So yung pangalawa, well, by manipulation, we have here a slope of -3 halves and a y-intercept of -3. So, since hindi naman nag-pass through, okay, pag ginraph natin yan, solid line kasi we have less than or equal to. So, hindi siya nag-pass through 0, 0. Pwede ulit natin gamitin yung 0, 0 as our test point. And from that, we have 6 times 0 plus 4 times 0 is less than or equal to -12. That will be 0 is less than or equal to -12. And that is a false statement. Therefore, ang i-shade natin, yung half plane na hindi kasali yung 0, 0. Ayan. So, we were now able to shade yung mga solutions para dun sa bawat inequality. Kaya lang, Tutor Joshua, what will be our conclusion for this? Okay, so kanina, no, pag pinaghalo ko talaga natin yung blue and red, makakakuha tayo ng purple or violet na color. So walang tayo nakikitang overlapping regions, wala tayo nakikitang purple na region dito sa system natin. And if that happens, there is no intersection. And if there is no intersection, the system has no solution. So hindi palagi na may solution. There are instances, and that will happen if magkakaroon tayo ng parallel lines, tapos magkabilang half planes yung kanilang region kasama yung individual nilang solutions. Ayan. So, I think that's it. We were able to illustrate and graph a system of linear inequalities in two variables, and we were able to solve problems involving systems of linear inequalities in two variables. Ayun. So talaga medyo mahaba-haba talaga yung lesson natin, pero tatandaan natin na yung inaaral natin is not just the mathematical concepts but also the skills na magagamit natin in real life situations. Ayun. At dito po nagtatapos ang ating tutorial session ngayong araw. At kasama po ng ating ETU ICTS, tandaan po natin na mag-practice at i-apply ang mga natutunan para makita kung talaga naintindihan at ready na tayo sa mas challenging na lessons. Ayan. Samahan niyo po kami ulit next week kung saan matututunan naman natin ang relations and functions. So tuloy-tuloy po na suporta sa mga bata, magulang at guro mula po sa amin dito sa ETU Live. At ang suporta po ninyo ay malaking bagay sa pamamagitan na po ng pag-like at subscribe sa ating DepEd TV official YouTube channel at ETU Live Facebook page.